Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kapag tayo ay natutulog, minsan ay nananaginip tayo. Madalas, ang panaginip ay maganda o kakaiba. Pero, minsan din ang panaginip ay napakasama. Yung tipong parang ang buhay mo ay nasa panganib o kaya naman may multo o kakaibang espiritu kang nakikita sa panaginip. Naranasan mo ba na habang natutulog ka ay bigla kang nagising dahil sa masamang panaginip? Dilat ang iyong mata pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi mo magalaw ang iyong katawan at di mo magawang magsalita? Nagsasalita ka pero sa isip mo lang pala ang lahat. Hanggang sa kalaunan ay nagawa mo ding igalaw ang iyong katawan. Sa madaling salita nga, ikaw ay binangungot na pala. Mga namatay dahil sa bangungot. Sa ating kwento ngayon ay mayroong iilan na hindi nagigising matapos bangungutin. Ang kapitbahay, December 2022. Isang kapitbahay namin ang namatay dahil nga sa bangungot. Itago na lang natin siya sa pangalang Juan. Si Juan ay binata at nasa 20 years old pa lamang. Malusog at malakas naman ang pangangatawan nito. At dahil nga malapit ng magpasko, si Juan ay kumain sa isang buffet restaurant kasama ang kanyang mga kaibigan. Nag-unlimited kain sila ng tanghali sa restaurant. At natural dahil unlimited ang pagkain, pati na rin ang inuming alak, ay kumain at uminom ng marami si Juan. Matapos pa nga mag-buffet, ay kumain pa ulit si Juan pagka-uwi nito sa bahay. Kumain pa siya ng spaghetti at ilang sandali nga lang ay natulog na siya dahil sa kabusugan. Kinaumagahan, nagtaka ang kanyang pamilya kung bakit hindi pa ito bumabangon. Nang tingnan nila sa kwarto, hindi na magasing si Juan at wala ng pulso. Sinubukan pang dalhin sa ospital ito pero siya ay dead on arrival. Ayon sa pamilya, binangungot si Juan at namatay habang natutulog. Si Rico yan. Good Friday naman ng taong 2002, nagulat ang lahat sa balitang namatay na ang TV and film heartthrob na si Rico yan. 27 years old pa lang si Rico yan nang mamatay ito habang nagbabakasyon sa Dos Palmas Resort sa Palawan nang mangyari nga ang trahedya. Ayon sa medical report, namatay si Rico dahil sa cardiac arrest, dala ng acute hemorrhagic pancreatitis o mas kilalang bangungot. Sobrang sikat na nga noon ni Rico yan nang bigla itong pumanaw. Katatapos niya lang gawin ang box office hit nila na Got to Believe kasama ang ex-girlfriend nitong si Claudine Barreto. Marky Shelo. December 7, 2008 naman, nang biglain ng Starstruck 3 Ultimate Survivor winner na si Marky Shelo ang kanyang fans dahil sa kanyang biglaang pagpanaw. Ang sanhinga ng pagkamatay ng 20-year-old actor ay acute hemorrhagic pancreatitis o bangungot din. Isa nga sa pinaka-busy na aktor ng GMA7 noon si Marky, na nagbida sa mga show na Zydo, Pulis Pangkalawakan, Fantastic Kids, Boy Next Door, at ang huli nga niyang show ay La Lola. At dahil nga may dugong igurot si Marky, dinala ang kanyang mga labi sa Mountain Province kung saan inilibing ito sa likod bahay ng kanyang pamilya bilang pagsunod sa traditional customs ng Ibaloy tribe. Ang mga nabanggit na tao nga ay nasawi dahil sa bangungot. Bukod sa isang masamang panaginip, ano nga ba ang bangungot at bakit ito nakamamatay? Ang bangungot. Ang bangungot ay galing sa salitang bangon at ungol, kaya nga kapag ikaw ay nananaginip ng masama, magigising ka na lang bigla na may kasamang pag-ungol o sigaw. Kwento pa nga ng mga matatanda,
Ang bangungot daw ay gawa ng batibat. Ang batibat daw ay isang engkanto na mukhang mangkukulam. At ang ginagawa daw nito ay uupo sa dibdib ng isang taong natutulog hanggang sa mahirapan daw makahinga at kalaunan nga ay mamatay ang tao. Maswerte ka daw kung ikaw ay magising matapos ng isang bangungot. Mataas nga ang tsansa mangyari ang bangungot kapag kumain ng marami at natulog agad. Pero alam mo bang may dalawang klase ng bangungot? Ang isa ay nakamamatay at ang isa ay hindi. Sleep paralysis, ang hindi nakamamatay na bangungot. Madalas naman, ang bangungot ay isang masamang panaginip lang talaga at hindi naman nakamamatay. Ayon sa mga eksperto, ang ganitong klaseng bangungot ay mas kilala bilang sleep paralysis at hindi naman nga ito nakamamatay, pero ito daw ay senyales na mayroong masamang nangyayari sa iyong katawan. Nangyayari nga ang sleep paralysis kung saan gising na ang iyong diwa o utak pero ang katawan mo ay tulog pa o tila naka-off. Ayon nga sa mga nakaranas nito, sigurado daw silang gising na pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi nila maigalaw ang kanilang katawan. Hindi nila madilat ang kanilang mga mata at hindi nga din makapagsalita. Ang iba pa nga daw ay nakakakita pa ng multo kapag nagkakaroon ng sleep paralysis. At tila hindi daw sila makahinga dahil pinipilit nga nilang maigalaw ang katawan pero walang nangyayari. Ayon sa mga medical experts, nangyayari ang sleep paralysis dahil sa abnormal na tulog. Kapag tayo ay nananaginip, ang utak natin ay pipigilan ang katawan na gawin ang nangyayari sa ating panaginip. Halimbawa, ikaw ay tumatalon sa panaginip mo. Pero automatic na pipigilan ito ng iyong utak para hindi mo gawing tumalon habang ikaw ay tulog. Dahil delikado nga naman kung ikaw ay tatalon habang natutulog. Pero may mga sitwasyon din daw na ang nananaginip ay nalalaman na pinipigilan ng utak ang katawan para gawin ang nangyayari sa panaginip. Kaya nga may pagkakataon na nagigising ka bigla pero hindi ka makagalaw. Nakakatakot nga naman talaga ang mga ganitong pangyayari. Kaya naman kahit saan sa mundo, ang iniisip ng iba ay gawa ito ng multo, engkanto o kaya alien. Pwede daw mangyari ang sleep paralysis habang natutulog o bago gumising. Ilang segundo o minuto lang naman daw tumatagal ang sleep paralysis kaya hindi ito nakamamatay. Walang gamot o lunas sa sleep paralysis pero maaari daw na mayroon kang ibang sakit kaya ikaw ay binabangungot. Lalo na kung ito ay nangyayari ng madalas. Pero halos isang beses lang naman daw sa buong buhay mo, pwede mong maranasan ang sleep paralysis. Ang kadalasan ngang mga sintomas nito ay ang mga sumusunod. Kulang sa tulog o hirap matulog, paiba-iba ng oras ng tulog, mental condition tulad ng stress o bipolar disorder, natutulog ng diretso ang likod, pamumulikat ng mga paa, at drug overdose. Ang pangalawang bangungot naman na nakamamatay ay tinatawag na SUNDS o Sudden Unexplained Nocturnal Death Syndrome. Napakabihira nga nito kung titingnan mo ang bilang ng mga kaso sa buong mundo. Pero karamihan ng mga namamatay sa bangungot na ito ay nangyayari sa Pilipinas at ibang bansa sa Southeast Asia tulad ng Thailand at Japan. Tinatawag itong SUNDS o Unexplained Death dahil hanggang ngayon ay wala pang eksplanasyon kung bakit namamatay ang isang tao habang ito ay natutulog. Ayon nga sa mga pag-aaral, bukod sa madalas mangyari ito sa mga Pinoy at iba pang Asians, halos lahat daw ng namamatay sa bangungot na ito ay mga lalaki na nasa edad 20 to 40 years old, malulusog at walang pre-existing condition
o nakamamatay na sakit katulad ng cancer, sakit sa puso, diabetes at iba pa. Isang teorya nga kung bakit namamatay sa bangungot o habang natutulog ang isang tao ay ang Brugada syndrome. Ang Brugada syndrome ay isang rare genetic condition na kung saan mayroong problema sa pagtibok ng puso o irregular ang heartbeat ng isang tao. At ito nga ay bigla-bigla na lang nangyayari nang walang sintomas na ipinapakita o nararamdaman ang isang pasyente. May mga namatay kasi sa bangungot kung saan ang dahilan ng kanilang pagkamatay ay cardiac arrest at lumalabas na mayroon silang Brugada syndrome. At namamana din daw ang sakit na ito. Ang pangalawang teorya naman ng mga medical experts ay ang acute hemorrhagic pancreatitis na nangyari nga sa artistang si Rico Yan. Ang acute hemorrhagic pancreatitis ay ang biglaang pamamaga at pagdudugo ng pancreas. Ang pancreas ay bahagi ng ating digestive system at ito ay tumutulong sa pagtunaw ng pagkain sa pamamagitan ng pag-produce ng enzyme na pangtunaw. Fatal o nakamamatay ang pamamaga o pagdurugo ng pancreas dahil nga ang enzyme o acid na pangtunaw ay mabilis na kumakalat sa katawan at sisirain ang iba pang organs na pwede gang magdulot ng mga multiple organ failure. Ang sinasabing ang dahilan kung bakit nangyayari ang acute hemorrhagic pancreatitis ay kung meron kang gallstone disease o kaya nasobrahan ka sa pag-inom ng alak. At magpapakita daw muna ito ng mga sintomas katulad nga ng pananakit ng tiyan. Pero sa mga kaso na ating nabanggit na namatay nga sa bangungot, walang pinakitang sintomas ang mga pasyente at malulusog pa nga ang mga ito. Sa ngayon, wala pa ding malinaw na dahilan kung bakit nangyayari ang nakamamatay na bangungot o deadly nightmare. Ayon sa mga eksperto, wala ding malinaw na gamot kung paano maiiwasan ang nakamamatay na bangungot. Ang Brugada syndrome daw ay namamana at mahirap ma-detect pero rare ito at kadalasan nga ay sa mga lalaki nangyayari. Samantala, ang acute hemorrhagic pancreatitis naman ay iba-iba ang pwedeng dahilan depende nga sa lifestyle at medical history ng isang tao. Pero, nagbigay pa din ang mga doktor ng payo na maaring makatulong para maiwasan ang bangungot. Una, huwag kumain ng marami sa gabi o bago matulog. Magpababa muna ng mga kinain o tunawin ito. Inaabot kasi ng 1 hanggang 2 oras ang mga kinain bago matunaw ang pagkain sa ating mga tiyan. Kumain at uminom ng tama. Iwasan ang matatabang pagkain at sobrang pag-inom ng alak. Matulog sa tamang oras at magkaroon ng regular na oras ng tulog. At matulog nga ng 7 to 8 hours a day. Iwasan magpuyat o ang putol-putol na tulog. Kung nahihirapang matulog kahit na healthy ang lifestyle, kumonsulta na agad sa eksperto o mga doktor. Iwasan din ang manigarilyo dahil nakakasama ito sa ating tiyan, kabilang na dito ang pancreas. Mag-ehersisyo o magkaroon nga ng healthy lifestyle. Pero higit sa lahat, tandaan din, laging magdasal araw-araw, umaga at gabi.